Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Huwebes, kapulisan ginapaalerto ang publiko sa sindikato nga nagapangawat sang cellphone sa tiyon sa dalagko nga event. 4 ka persona nga nadakpan nga nangawat sa 30 ka cellphone sa tiyon sa Dinagyang Festival 2025 kabahin sa dako nga sindikato sunod sa kapulisan. Pila ka mga deboto nagumpisa na sa pagbisita sa imahe sa Nuestra Señora de la Candelaria sa Haro, hugot nga seguridad ipatuman sa kapiestahan. Final IRR sa Negros Island Region igapagwa na sa Pebrero 3. Implementasyon magasugod sa Pebrero 18. Iloilo City Council ginaduso ang pagdiman nga mag-public apology ang singer nga naggamit sa pamuyayaw nga tinaga sa isa ka events sa Dinagyang Festival 2025. Kag bakulod noon nga anay law student nga naguntad sa pag-eskwela nagmadinalagon sa pagbaligya sang ice scramble. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon, ako si Gertrude Charlatan. Kapulisan ginapaalerto ang publiko sa dako nga sindikato nga nagapangkawat sang cellphone. Mga suspect nga nadakpan nga nagkawat sang madamo nga cellphone sa Dinagyang Festival, dako nga sindikato kag target ang dalagko nga festival sunod sa kapulisan. Si John Sala nakatutok live sa Haro Plaza. John? Jerd, sa mga matambong sa patigayunon nga misa kag aktibidad kadungan sang selebrasyon sa kapistahan sa nga Nuestra Señora de la Candelaria kag sa iban pagid nga mga aktibidad diri sa syudad sang Iloilo nga mag-aligmat kag maghalong bangod posible nga mabiktima man sang kawatan. Matapos ang Dinagyang Festival, wala pa nagpahuway ang syudad sang Iloilo sa mga dalagko nga aktibidad. Buwas ng Chinese New Year celebration sang syudad. Sa Domingo naman ang Haro Fiesta kag sa ulihing semana sang Pebrero ang Parao Regatta Festival 2025. Sa kasubong sini nga mga aktibidad nagkatuhaw man sunod sa kapulisan ang mga makalam nga kamot nga nagahulat lang sang tiyon agud makapang biktima. Sa damnag lang, 4 ka mga persona gikan sa Tondo, Manila ang nadakpan sa Molo Police Station nga nangawat sang 30 ka mga cellphones. Ini ang ginkilala kanday Maricar de Leon, JP Santos alias Shaya nga 16 anyos kag ginatudlo leader kag financer sang grupo nga si Kenneth Fresto. Dako ni sila nga organisasyon dito sa Manila. Organized na ni sila kay dati na sila nga amo ginila trabaho. Diha gid sila nagasabay sa inang tao nga damo bala kuan gid dikitan gid kay di mas hapos. Suno sa kapulisan makabing organisadong mga ini bagod matinlo maghulag kag matapos nga magpangbiktima nagabalik na kuno sa Metro Manila agud i-remit ang mga cellphone nga ilagin kawat. Pagkatapos, mang biktima naman sila sang lain nga festival sa Pungsod. Nagpadulong na sa police station ang abogado sang grupo kag ila na ginaprosesong pagpiyansa sa kaso. Dugang pa sa kapulisan nga may nakuha sila nga listahan sa mga nagkaladakpan sa mga festival nga ila padulungan. Ang ila next target is Panagbenga. February, ang opening February 1. So amo tong nakuha ta sa listahan nila kag na trace up naton ano ila next target. Ang iya mga tinawo sang financer may mga kaso na nga theft, may mga kaso na nga estafa, syndicated estafa. It means hindi lang gani sila nagapangigo sang cellphone, sang mga wallet, pati man mga budol-budol. Gin-turnover na sang kapulisan sa DSWD ang minor de edad nga nadakpan nga kabahin sang grupo. Samtang ang iba naman yung mga sospek ang nagapabilit pa sa karon nga preso sa Molo Police Station. Nagpaiway na ang mga sospek nga maghatag pa sang pahayag sa news team. Samtang ang kapulisan ang nagpasalig sang hugot nga monitoring sa kaangay sini nga mga grupo nga posible liwat nga magpangbiktima sa syudad. Jerd, kung na hindi gid malikawan nga makaupod kita sa mga large gatherings, kaangay na lang sa mga patigayunon nga misa sa Domingo diri sa Haro Cathedral, nga abiso sa nga otoridad nga hugot gid nga bantayan ang mga gamit kag mag-aligmat, hugot gid nga tsekyaron ang inyong mga cellphone, wallet kag mga jewelries agud nga malikawan nga masalisihan. Jerd? Madamo gin, salamat sa detalye kapuso John Sala. Malapit na 300 ka pulis kag force multipliers iga-deploy para sa Haro Fiesta sa weekend. Mga deboto amat-amat na nga nagabisita sa imahin sa Nuestra Señora de la Candelaria. Si Julius Bilacaol nakatuto.
299 tanan ka security forces ang iga-deploy sa kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria nga bantugman bilang Haro Fiesta sa Domingo, Pebrero 2. 154 dire ang police personnel kag 145 naman ang force multipliers. Ang deployment ang magasugod sa bisperas pa lang sa kapistahan sa Sabado. Magluwas sa compound sang Haro Metropolitan Cathedral. Tutukan man sa kapulisan ang iban pa nga pagatipunan sang tawo. Sa kagabihon mga mga palahubog. Hindi nato malikawan dira lalo na sa plaza kung isa mga shoplifting, mga makawat o nag-aara dira. Sa mga magatambong sa mga aktibidad sa simbahan, ginapahanumdom nga ligawan nga magdala sa mga ginadumilian nga butang, pareho sang pusil, bladed weapon, sigarilyo, kag iban pa nga pwede magtugas ang kalayo. Pati pagpalupad sang drones nga hindi otorisado, dumilian man. Samtang 3 kaadlaw antes ang kapistahan, ang mga deboto ni Nuestra Señora de la Candelaria amat-amat na nga nagadugok. Sa imahen sini sa balkonahe sang katedral, makita ang mga bulak nga halad sa mga nagabisita. Isa sa mga inisiman ng Helen nga naabtan sa news team nga hugot nga nagapangamuyo para sa ikayong lawas nila sang iya pamilya. Ubayan na gid ang akon bata kay kabusong siya sir nga ang akon bata ang healthy normal iya pagbata kag mangin baby ya normal. Napulo na kuno ini katuig sa debosyon kay Nuestra Señora de la Candelaria. Kag kada semana, wala nagakapaslawan nga magbisita sa imahen sini. Kag isa siya sa mga makapamatuod nga may bugay nga kabaylo ang hugot nga pagtuo. Ti pagalin ko diri damo to baligya ko. Pag-pray ko diri nga damo man mga santos diri bala sa mga adoration kakadto man ako dira. Pagtindog ko na daw himala nga daw inali ng damo nagbakal kag maubos akon baligya. Madamo sa mga aktibidad nga naka-line up sa kapistahan. Isa na dire ang Coronation Night sang Miss Haro 2025 sa Sabado. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Bacolod City, kapila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamogin niya salamat. Pinal nga implementing rules and regulation o kun IRR sang Negros Island Region Act na tala na ipagwa sa Pebrero 3. Implementasyon sugudan na sa Pebrero 18. Nakatutok ay ning Pedreso. Sa masami nagabiyahe pa sa Iloilo City ang company supervisor nga si Richard kung may kinahanglan nga iproseso nga dokumento sa government offices. Humalin sang nahibaluan sini nga ipatuman na ang Negros Island Region Act sa sini nga tuig. Nalipay man ini bangud-bangin malapit na ang pila ka opisina sa gobyerno sa Bacolod City. Mas mayo nga kung may-ari di sa Bacolod nga may prosesa ng tawo para mas madali. Samtang ang criminology student nga si Vina nga taga-Cadiz pa, nagakabalaka naman nga mas maglayo ang katuan siniko ng iba nga government offices ang ipahamtang sa Negros Oriental. Mas mayo tani nga ng dire lang sa tanan sa Bacolod nga ang mga document nga dire lang makuha permis sa Bacolod, hindi ka na mag-travel. Sa ginhiwat nga House Committee on Visayas Development Meeting, ginanonsyo nga iga-publish na sa Lunes, Pebrero 3, 2025 ang pinal nga implementing rules and regulation sa Negros Island Region Act. Sa Pebrero 18, mangin fully operational na ini. Napirmahan naman ang final provisions sa NIR. Pila sa highlights ng IRR, amo ang pagpahamtang sa mga opisina sa agriculture, land-related, peace and order and security clusters sa Negros Occidental. Sa Negros Oriental naman, ipahamtang ang mga opisina ngayara sa kategorya sa human development kag infrastructure clusters. Sunod naman kay Mayor Albi Benitez, kinahanglan nga pangitaan man sang pamaagi nga makatukod sang satellite offices sa Siquijor nga kabahin man sang NIR. We agreed sa TWG when the NIR was being discussed together with Siquijor to have a presence of all departments and agencies in all the provinces. Satellite offices. It's whether it is satellite, virtual, or ano, but siling ko sa ila, they have to come up with a system. Nakasaad man sa IRR nga kinahanglan magsumiter sang transition plans ang tanan nga government agencies sa sulod sa 90 ka diyas humalin sang pagpatuman sini agud malakip sa NIR roadmap. Nag-umpisa na sa pagtukod sang satellite offices ang pila ka government agencies humalin pa sang nadligad nga tuig.
1.2 billion pesos ang inisyal nga kinahanglan nga pondo para sa ipatukod nga regional kag satellite offices. Magahalin ang pondo sa budget sang Region 6 kag 7 sa 2025. Nagalaom naman ang pila ka opisyales ng Negros Oriental nga mapadasig na ang pagplano para naman sa mga programa para sa 2026. Ang concern kasi namin is for 2026, kailangan magkaroon na rin ng in place, the full implementation. What is needed really is for the regional directors of NIR to come up with the plans and programs for 2026. Upod Gerua Bangoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas. Mga kapuso singer nga nagamit sang pagpamuyayaw nga tinaga sa isa ka events sang Dinagyang Festival, ginaduso sang Iloilo City Council nga mag-public apology. IFFI nagpasalig sang istrikto nga proseso sa pagpili isang performer sa Dinagyang Festival. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Oh, di ba? Nakaka-yun! Ini ang nag-viral nga video sang singer nga si JK Labajo sang naggamit sang pamuyayaw nga tinaga sa isa ka event sa Dinagyang Festival sang Enero 24 bilang kabahin sang iyang performance. Makitaan sa video nga naga-enjoy man ng crowd. Ang ining akto ang wala na namian sa alkalde sang syudad. Suno sa alkalde, isa ka religious event ang Dinagyang gani. Wala ginatolerar ang kasubong nga lingwahe. We will do something about it. Hindi naton pagtolerate. Bangod sini, ginaduso karon sa Iloilo City Council ang pagpasar sang resolusyon sa pagdemand sa singer nga mag-issue sang public apology. Bangod wala nagakabagay ang akto sini. Ginatunan man ang pagpasar sang ordinansa agud hindi na masulit ang kasubong nga insidente. Ang ginaduso sang konseho ang suportado sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Patag sang IFFI, ang singer ang isa sa mga guest performers sang private organizer sa Dinagyang. Ginako sang IFFI nga masamay wala na nila ginasakyar ang lineup sang kanta sa mga singers kundi nakapokus sa security sa mga ini. Normally, ginasubmit gid man na sa amo ng line-up of artists and events kay ti ginasubmit na naton to the security and safety team for also their deployments. As to the line-up of songs nga kantahon, amo nang usually wala kita. Madumduman nga gin-question man ang desisyon sang IFFI sa pag-imbitar sang isa ka content creator nga namuyayaw man sa 100-day countdown sang Dinagyang Festival sa nagligad nga tuig. Gani, nagpasalig ang IFFI nga mas idon pa nila ang pagpili sa mga mag-perform sa mga festival sa syudad. We will just have to remind also the organizers to also remind the artists, anong mga protocols, especially para malikaw na lang ang mga pareho sa mga insidente. Ginatinguan pa sang news team nga makuha ang bakay ni Labajo, kag wala pa ini makapagawa sang official statement tuhoy sa issue. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Mga puso, bakulenyo naman nga ni law student tag-untat sa pag-eskwela apang nangin nagmadinalagon sa pagbaligya sa ice scramble. Yari ang istorya. Manami, tamis, kag laeng siya sa iba ng mga ice scramble na tilawan ko. Sa Boroso, git katama ice scramble. Ari, reminisce ko nga ako nga childhood. Sa mainit nga panahon, magluwas sa ice cream, isa sa mga paborito nga kanon sang bata ukon, tigulang amo ang ice scramble. Sa masami, mabakal ang iningasahay sa dessert sa rolling carts nga ginalibod sa dalan. Kasubong na lang sang rolling cart ni Anthony. Kasubong sang sining nga rolling carts. Ang kabuhi isang 56 anyos sa si Anthony, nag-agiman sa ginatawag nga ups and downs. Ang katamis sang ice scramble, mapaanggid man sa success nga nalapos ang mismo tag-iya sini. Nagtrabaho sadto bilang isa ka speechwriter si Anthony sa Surigao del Norte. May kurso inisadto nga law sa University of Negros Occidental, Recoletos. Apang wala sini natapos. Pero bangod sa pila ka sirkumstansya, kinahanglan sini nga buyan ng handom nga mangin abogado. Sa baylo, nagpangita sang pwede tutukan nga palangabuhian. Nag-umpisa sa gamay lang, tubtob nga nakilalang i-ice scramble bangod sa kapino nga daw kaangay sang ice cream. Ang dedication siguro kag aspiration nga not just for me but for others also nga we can be business people, we can be entrepreneurs. It is just a matter of looking at the brighter side of everything nga kundo kabudlay na sang employment may option man.
we can be business people. Pareho sa ibang negosyo, may mga pagtilaw man ini nga naagyan apang iya nalampuasan. Sila nga be water, my friend. So kinahanglan adaptable kita and we have to see the brighter side of everything. Ang kapisan, guts, kag winner mindset ni Anthony sa negosyo. Nagaserbing inspirasyon sa mga himata nga nakaambit man sa grasya nga ginapangabudlayan. 100% proud gid Sir A. Kay very ka-amaze bala sa kabataan. Any ages pwede niya siya kakaon. Sa karon, malipayon na si Anthony samtang ginatutukan ang negosyo sini. Wala na inisang plano nga magbalik sa pag-eskwela. Obod Kiril Casillo, Adrian Prietos, Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Pila ka mga empleyado sa isa ka transport cooperative sa Iloilo City liwat nagreklamo sang atrasado nga sweldo. Tagdumalan sa kooperatiba nagpathag. Si Kim Salinas nakatuto. Mayo sang nagligad gituig sang nagpatigayon sang utat biyahe ang ginabanta 30 ka driver kag passenger assistance officer sang Metro Iloilo Transport Service Cooperative bangod sang atrasado nga paghatag sang sweldo. Subong nga tuig, liwat nga nagreklamo ang pila ka mga empleyado sa ang kooperatiba bangod diwat nga na-delay sang masobra isa ka semana ang ila sweldo nga nagsugod pa sang Disyembre. Suno kay Maria, dako na nga kantidad sa ila ang isa ka semana nga sweldo agud may hulagon sa ila mga kinahanglanon kag ginabayaran nga kautangan. May bayaran ako na life insurance ko. Mangutang ka syempre, wala ka choice mo. Suno sa driver nga si alias Jake, delayed man ang paghatag sang ila 13th month pay. Ang cash bad nga sa nagligad pa nga tuig na demand, wala pa sa gihapon mahatag. Ito dapat anticipate na nila mo nga pag-abot sa December, siyempre may balayaran sila sa empleyado. Dapat February pa lang, preparahan naman na nila. Ginklaro sang tagdumalahan sang kooperatiba nga naatrasar ang sweldo bangod naapektuhan ang ila kita kadungan sang manamo nga holiday sang Disyembre kag pagpatuman sang road closure sa Dinagyang Festival. Dugang pa sang pagsaka sang presyo sang gatong. Nagpanindugan ang tagdumalahan nga wala nagapamyerdihan ang kooperatiba. Nagapangayo ako sang pag-inchendi. It is because ang December 22, 400,000 ang amon nga income. Isang past month ga-income ang amon nga Mits Co-op 1M. Nagpasalig si Asibuche nga mahatag ang sweldo sa buong semana. Sa karon, napatuman na ang semanal nga pagpangsweldo. Ginpanginwala man ni Asibuche ang alegasyon sa mga driver nga nagapang-terminate ini sa mga empleyado nga mahibuluan nga nagareklamo sa delayed nga sweldo. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. O mga puso, exciting! Buwas na opisyal nga buksan ang Bacolod Festival 2025 sa Bacolod City. Alas 4 sa hapon, buksan ang Emperor's Market and Imperial Village. Pagasundan inisang cultural show sa North Capitol Road. Sa Sabado naman makapuso iwato ng street and lantern dance competition nga ginapahanda naman sa nagkailain nga grupo. Samtang amat-amat naman ginatuko ng stages kung sa din hiwaton ang dalagkong Chinese cultural presentations. Naapektuhan ang pag-set up ng stage bango sa malain at tiyempo kay Ines Aga. Pila ka pumuluyo sang Barangay Cubayharo nagreklamo batok sa isa ka non-government organization. Mga benepisyo nga upod sa ila investment wala nila kuno na baton. Ang ilang investment tuyo nila nga bawion. Si Julius Bilacaol nakatuto. June 2023, sang nahaylo ang ginabulubanta, 40 ka mga pumuluyo sa Barangay Cubayharo nga mag-invest sa isa ka non-government organization nga Samaritan Bayanihan. Ang ila remittance nagsugod sa minimum nga napulo ka pesos kada semana. Kung makalabot na sa 1,000 ka pesos ang ila savings, ang mga miyembro ang makabato na sa mga benepisyo, kaangay sang burial, hospitalization, birthday kag iban pa. Isa sa mga nag-invest ang barangay treasurer nga si Jacqueline. Tido ka nami, gidyan sang ila, bala sa nga offer nga hindi kaya mangutang, savings ka lang niya. Dugang padiri. Kung makalabot sa 3,000 pesos ang savings ang isa ka miyembro, may 2% pa nga interest nga ikadugang sa kwarta kada bulan. Apang sa nagligan nga tuig, natingala si Jacqueline nga wala na inisang nabaton sa iya birthday. Sang siya ang nagpakigangot sa NGO, siya ang ginpahibalo nga may pagbago sa patakaran. Bangod wala sang klaro nga sabat,
Nagdesisyon si Jacqueline kag ang mga investor nga bawion na lang ang ila kwarta. Ang amon nga savings, hindi na namon ma-withdraw. Kay amon na sir, kay kuno nag-change na ang polisiya, ang policy nila. Kaya ang balo ko kay sa amon nga kolektor, silingkutan ko nag-change ang policy nila. Gin-inform kami nila kay amon iya kwarta. Patag sang CEO sa Samaritan, ang ilagid ginatanyag mo ang burial assistance. Ang iban nga benepisyo, libre na lang sa ilang mga miyembro. Apang nagpangatubang sila sa problema pinansyal, bangod sa 300,000 nila nga miyembro sa bugos nga pungsod, mga 20% lang ang updated ang kontribusyon. Gani na desisyonan nga magasentro na lang sila sa burial assistance, kag wala na sang iban pa nga benepisyo. Ang problema nga iya nakita, may hindi pagintindihanay sa ila coordinator kag mga miyembro. Kung aton staff mga may kakulangan magpa-intindi, ipa-intindi o tagit-pindi yung maayo, and then kung may mga kakulangan lang sa Samaritan, pangayuan, tapasin siya kag i-correcta ang mga sala. Upod kay Romel Porquia, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Mga puso, Negros Occidental Provincial Athletic Association Meet 2025. Nagsugod na. Importansya naman sa sportsmanship, luyag ipakigbahin sa mga kabataan. Sa Irene Pedreso, nakatuto. Nag-umpisa na ang hinampang sa nagkalain-laing sporting events sa Provincial Athletic Association Meet 2025 sa Negros Occidental. Isa sa ginabantayan nga hinampang ang volleyball. Sa pag-umpisa pa lang sa tournament, nangin mainit na ang hampang sa court. Gani bilang kabayin sa ining girls team sa Isabela West Elementary School, 100% ang preparasyon agud makakuha sang medalya. Be confident, tapos confident lang, tapos hindi magkulpa. Sa lamharo naman nga pang-idaron, natunanas ng ini nga mga atleta sang Kabangkalan City ang importansya sa sportsmanship, komunikasyon kay disiplina nga mo ang nagapangibabaw sa ilang hampang nga sepak takraw. Disiplinado kagid yan mag-communicate sa isa kag isa para may chance nga magdaog. Para naman sa table tennis coach nga si Ma'am Catherine, nagapati ini nga dako nga bulig ang sports agud malikaw sa bisyo ang mga kabataan. Ang ilang nga ginakadtuan niya, ma-practice na yun. Amo na sa sports na nila gina-focus. Samtang ginasiguro naman sa mga chairman sa Biliting Committee sa Provincial Meet nga komportable kag kumpleto ang kinahanglan sa mga atleta sa ila Biliting areas. Ginapadala kami nga mga medics man sa kada event para safety ng mga bata. And then, tubig. Magalawig tubtub sa Domingo, February 1, ang Provincial Meet. Upod Geruel Bangoy, Eileen Pedreso. 1, Western Visayas. Arestado ang 4 ka drug personalities sa bypass operation nga ginpatigayon sang Iloilo City Police Station 9 sa Barangay Simon Ledesma, Haro kagabi. Subject sang operasyon si Ronel Ledesma, apang gindakop man ang asawa sini nga si Emily, kag ang ila mga pakaisa nga sanday Brian kag Mark Louie Pabulayan nga ginaalgar kabahin man sa ila illegal nga buluhaton. Nakuha sang kapulisan sa operasyon ang suspected shabu nga ginabulubanta nagabalor sang 540,000 pesos. Ginapatihan sang kapulisan nga mas dako pa ang ginahuptan nga supply sang subject apang napalaptan na ini sang dinagyang. Ginapreparar na subong sang kapulisan ang mga dokumento para sa pagpasaka sang kaso batok sa mga arestado. Dako pang 60 anyos nga high-value individual sa ginkasang nga drug buy-bust operation sa Barangay Bulilao, Mandurriao, Iloilo City. Ginkilala ang suspect kay alias Itik nga badak listed man sa mga barangay. Nakuhaan nini sang 340,000 pesos nga balor sa suspected shabu. Gina-verify na sa karon sang kapulisan ang mga ngalan nga gintuan ni alias Itik. Lakip na ang source ni nga taga-siyudad sa Bacolod. Wala na makapalagpas sa Oton Municipal Police Station Drug Enforcement Team ang duha ka mga laborer sa ginkasang nga drug buy-bust operation sa Barangay Trapiche. Nakuha sa ila ang 80 gramos sa suspected shabu nga nagabalor sang 544,000 pesos. Ginkilala ang mga subject kanday alias Descartes, 38 anyos, isa ka street-level individual, kag alias Jovi, 31 anyos, isa man ka SLI. Madugay nga gin-surveillance sa mga suspect antes gin-operate sang kapulisan. Preso na ang mga ini sa Oton MPS. Nagapanguna ang Negros Occidental sa may pinakadamo nga Comelec gun ban violator sa Western Visayas suno sa Police Regional Office 6. Napulo na ka mga persona ang nadakpan sa probinsya. Duha suno sa Nokpo ang nagkaladakpan sa Sagay City, duha sa Escalante City, kag tag-isa sa Talisay City,
Cadiz City, kag sa mga banos ang Binalbagan, Hinigaran, Toboso kag Pulupandan. Napasakaan na sang kaso ang pila sa mga arestado. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, panata kontra fake news campaigns ng GMA Integrated News ginkilala sa 60th Anvil Award. Si Tess Ordales nakatuto. Sa tinutuyo nga mabuligan ng pungsod pinaagi sa pagbato sa fake news kag sa misyon nga makadulong sang balita nga makabulig nga makagiya sa pagpili sang mga Pilipino sang insakto kag nagakaigo nga lidera sa pungsod. Ini ang panata kontra fake news campaign sang GMA Integrated News. Ginkilala ini sang prestihiyoso nga 60th Anvil Awards. Gold Award ang ginhatag para sa Public Relations Program's Best Use of Partnerships category. Pagkilala sa pagpanguna sang news department sang GMA Network, kaupo ng 60 ka mga media organization, universities kag commission on elections sa pagbato kontra sa fake news kag disinformation. To thank the 60th Anvil Awards for giving us this recognition, especially this is a massive undertaking which GMA led, almost 60 partners. So nagpapasalamat tayo sa mga nagtiwala. Isa ang panata kontra fake news ang GMA sa 122 nga mga nagdaog sa masobra 750 ka mga public relations campaign entries. GMA was part of the top 3. Si GMA, maganda yung program niya. The output was good. Yung PR program na yon, of course, kung ano yung impact niya sa society, kung paano siya makakatulong sa Filipino people or in other countries. Kagbangod yara sa top 3, nominado man ang campaign sa Grand Anvil Award nga pinakamataas nga pagkilala nga ginahatag sang Anvil. Hindi dito natatapos sa award, isa lamang itong pagbibigay halaga doon sa ginagawa natin, mas lalawakan pa natin yung ating misyon sa ating panata kontra fake news. Tess Ordales, One Western Visayas. Kaso naman sang dengue sa Negros Occidental nagsaka sa kapin 300% sa buong Enero. Nakatutok Aileen Pedreso. Mula nagahalin sa luyos ng Iloy nga si Carol ang 4 sinikatuig nga bata nga si Toto dari sa Barangay Zone 5 sa Talisay City sa Negros Occidental. Wala pa iniisa ka bulan nga nag-ayos sa dengue. Suno kay Carol, nagkumpiyansa ini nga ordinaryo lang nga hilanat ang nabatsyagan sa iya nga bata. Matapos ang 4 ka adlaw, ginpakonsulta na sini ang iya nga bata. Nagsakit dayon niya tiyan, mga 2 ka adlaw, wala sa gana magkaon. Tapos kung makakaon sa jutay, ginasukay ya. Gindala sa ospital ang bata sini kag na-diagnose nga may dengue. Kag nagdubo sa 83 ang iya plate count, rason nga ginadmit sa ospital. Basi kahampang niya sagwa, balaw kay plampang ni sa sagwa mo. Diba si digto yan akwa. Base sa datos ng Negros Occidental Provincial Health Office, naglabot na sa 250 ang cases ng dengue sa probinsya. Mas mataas ini sang 296% kung ikumpara sa parehong bulan sa 2024, ngayara lang sa 63. Duha nang napatay sa dengue sa bunga bulan. Gani hugot nga ginpahanugyan sa mga residente nga himuon regular ang pagpanino sa palibot, ilabi na sa posible balayan sa mga lamok. Tani nang magbinuligay man ta sa ato nga palibot kay subongga inulan, subongga damo nang kay dengue. Ini man ang ginahimo sa pamilya Garcia nga 2 ka beses sa isa ka adlaw kun maninlo sang ugsaran. Actually maanugit kita maninlo. In and out sa aton nga panimalay. Agun matap na ang dengue, sundo ng 5S. Search and destroy, seek early consultation, self-protect measures, say yes to fogging, kag sustain hydration. Upod Geruwal Banggoy, Aileen Pedreso. One Western Visayas. Mga kapuso, maulanon nga panahon ang nag-aapekto sa pila ka bahin sa pungsod bangod sa lain-lain nga weather systems. Magluwas ang inamihan, padayon man nga nagaluntad ang easterlies kag shear line nga nagaresulta sa pagbaha sa pila ka probinsya. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, lapta-lapta nga ulan sa Capiz, Iloilo, Guimaras kag Negros provinces. Posible man ang ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod.
Mga puso sa record naman sang FIVOC, 70 na kabeses nga nagbugas ang aso nga may upod nga abo ang Mount Canlaon humaling January 1 tubtob January 30 sini nga 2A. Pinakulihi diri ang kainas ng aga kung sa diin duha kabeses nga nagbugas ang abo ang bulkan. Base sa monitoring sa FIVOC, siyam ka volcanic earthquakes ang record sa bulkan. Masobra 4,000 naman ang tonelada sa asupre nga ginbugas sini. Nagapabilin sa alert level 3 ang Mount Canlaon. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gyud nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag ibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkat nga pagserbisyo sa pungsod.